Hey guys, ito si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So today guys, nagsama-sama naman tayo. And before we go on, gusto ko ulit pasalamat sa inyong lahat guys. Thank you so much sa inyong walang sa pag-suporta sa 11 Workshop. Sa ating nag-like, nagko-comment, share at nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo dito sa 11.9 Workshop. Okay? So guys, today meron tayong special na episode kasi it's been a while since nung bumili ako ng isang power tool, no? So I usually don't buy tools kasi either meron na ako or meron tayong sponsor, no? Pero kasi ngayon wala tayong sponsor, matagal na tayo wala sponsor. So yeah, ngayon kailangan ko ng isang tool. Well, actually hindi ko naman kailangan, pero gusto ko lang. Okay, so kasi naghanap ako I'm still on the quest to find good na cordless drill, no? So, and good pero affordable na cordless drill ayun. So, nag-review tayo nung Tansu, which is nandito pa rin sa akin. Yung mga tatanong sa akin sa Tansu, ito nandito pa rin siya. It still works. I still use it all the time. So, okay pa rin siya. And in fact, bumibili ako ng batteries ngayon na puro mga Tansu na kasi gusto ko yung quality niya, no? Okay naman. Pero sabi ko, try ako ng ibang brand para ma-review natin, no? And ang bala ko sana kung either Kilat or Nanway, yung mga Chinese na brands na nandyan. Pero, nagkataon naman na nag-sale yung Powerhouse. Ayun. So, kasi dati, sponsor natin di ba yung Powerhouse. So, nag-review tayo ng ibang mga tools ng Powerhouse. In fact, marami pa silang tools ito sa akin. Ginagamit ko pa hanggang ngayon. And nag-sale sila ng kanilang cordless drill na brushless. And yeah, konti ng diferensya. I think 1.8 lang. Kasi yung mga ganito, nasa mga 1.5 below, no? Pero kung 1.8 yung Powerhouse, doon naman tayo sa Powerhouse, di ba? Kasi yun, branded talaga, known brand, no? So, sabi ko nga din, dati ko sponsor, so, bumili tayo, ito. So, we bought this. This is the new Powerhouse Wireless Pro na brushless impact drill, no? Brushless na to, guys. So, this is a brushless, and it's 20 volt and ang mas maganda sa kanya is makita empty na siya. So, pwede na siyang gumamit ng mga makita type batteries. So, yung mga battery ko na to, pwede kong gamitin sa kanya, no guys. So, yeah, i-review natin siya. And since hindi ito sponsored, I bought this with my own money. So, magiging honest tayo sa ating review ngayon, no? So, talagang sasabihin ko yung mga kailangan natin sabihin. Kailangan nyo malaman tungkol sa kanya at yung experience ko sa kanya, no guys. So, tara. Unbox muna natin tapos let's do some test and yung aking review sa kanya. Let's go. Okay guys, so tapos natin yung box. And ngayon naman first impression ko sa kanya guys, unahin muna natin yung kanyang box, no, yung kanyang hard case. And this is really good. Ang ganda nitong kanyang itong kanyang hard case na to. Yung plastic niya is good quality, matigas na tool plastic talaga kasi merong ibang hard case na hindi ganoon kaganda yung quality, malipis yung plastic or flimsy, no. Pero ito solid siya, parang high-end na tool. Tapos yung loob niya guys, you can see molded yung kanyang plastic, no? So hindi yung iba kasi styro lang, meron lang insert na styro or foam, di ba? Tapos ito maayos yung kanyang instruction manual na hindi ko binabasa. Alam niyo naman ako, pero tingnan natin. Ako kasi di ako nagbabasa instruction manual, pero meron siya warranty of course. So yeah, maganda yung instruction manual niya, malinis, no? It's nice. Okay, very good. Tapos meron siya kasamang accessories like yung clip dito which is I never used din. At mga niya, drill bit na isang piraso tsaka ito. Anyway, so maganda yung kanyang case. So tatago ko to and siguro pag kailangan na merong ayusin sa labas, no, dito ko lalagay. Pero yung drill mismo, the drill itself is quite good. Okay siya. I like yung kanyang ergonomics. Nakatingala siya ng konti. Unlike sa ibang drill like this one Tansu, diretso siya. So ito nakatingala siya ng konti. And ang logic niyan kapag nagbabarena ka is yung wrist mo ay hindi masyadong stress kasi ganyan yung pinaka natural position ng kamay mo, no. Tapos yun nga, normal na
drill na ano, na impact drill na 2-speed. And merong yan, drill function, hammer function, at screw function, at meron siyang 25 na clutch setting para nag-screw ka. Tapos meron din siyang battery indicator na 3 kulay, which is really nice. At yung kanyang ilaw ay nandito. I would prefer na nandito yung ilaw, pero okay na rin yan. At tapos yun nga, forward, reverse, no? Normal na use ng battery. 13mm na chock. Now, nakalagay dun sa kanilang sa page nila dun sa Lazada ng chock daw ito is metal, pero hindi siya metal, it's plastic, no? So ito metal, ayan, metal yan. And ito plastic. So okay lang naman. I could live with that, no? Okay na sa akin kung hindi metal yung chock, pero mas maganda sana kung metal talaga. At kung ayusin nila yung kanilang baguhin nila yung nakalagay sa nila sa Lazada store nila, kasi hindi naman talaga siya metal, it's plastic. Tapos, ang kanyang battery, guys. So, pag bumili ka nito, pwede kang bumili ng may battery na kasama. Pero, syempre, mas mahal yon. So, binili ko is yung wala pang battery, bare tool. Kasi, it's empty type naman. So, that means, fit sa kanya yung mga Makita type batteries natin. So, we have Makita type batteries here to Tansu. Parehong Tansu to. This one is 10 cell. This one is 15 cell na 6 amp hour. Dito, 4 amp hour. So, that's perfect for that. At kung kailangan mo ng mas malakas na power, halimbawa sa mga concrete, yun, you can feel yung power niya, no? So, magkaiba siya, mas malakas siya, no, guys? So, yeah, it's nice, it's small, no? And gusto ko sa kanya, maliit siya. It's, yeah, roughly the same size itong Tansu, pero syempre, mas maliit at mas maganda siya kaysa dito sa aking pagkalaki-laking DeWalt na drill. So, yeah, I like kasi na medyo maliit yung aking drill para medyo compact, no? At mas madaling gamitin. Mas magaan at mas at syempre, brushless na siya. So, mas malakas siya and mas tipid sa battery pag brushless tools, no? So, if you have the chance, kumuha kayo ng brushless tools, no, guys? So, yun. Easy. Okay, so final thoughts ko sa kanya, guys. Yung ginamit natin siya, nung pinangbarena natin ng concrete sa kanya, okay siya, maganda. Pinangbarena natin ng kahoy, okay din. Yung performance niya, swak, especially if you're using a very powerful na battery. Now, ang criticism ko sa kanya, ang pinaka hindi ko nagustuhan is masyado siyang nag-init, masyado siyang mainit, especially in this part here. Yung hinahawakan mo mismo yung umiinit. Hindi itong body na to. Itong body to, uminit din siya. Pero ito talaga, na-weirdohan ako doon kasi ginamit ko naman yung iba kong drill ng gano'n. Hindi naman gano'n nag-iinit. No? Pero nung ginamit ko siya, na pinambarena ko nung sa concrete agad, nag-init tong kanyang itong hawakan na to. Tapos, hinintay ko mag-dissipate yung init niya. It took about an hour bago siya tuluyang nawala init. So, nagano ako nun, medyo nakakinabahan ako ng konti, no? Pero okay pa naman siya, gumagana pa naman. Siguro kasi nabigla. Kasi binigla ko siya ng, biro mo, binigla ko agad sa concrete, tapos binigla ko agad sa, sa auger bit sa 12mm, di ba? So, kaya siguro nabigla siya, pero,
yun nga, kayo, kung kayo medyo sensitive kayo, I'm just saying na nag-init siya sa akin. Maybe sa ibang unit, hindi ganon, di ba? Kasi hindi ko naman alam kung ano. Pero yun ang I'm saying it as my personal experience. Uminit talaga siya dito. Hindi naman yung sobrang init na hindi mo na mahawakan. Mainit lang talaga. So, I find that really, really weird. No? Kasi kung mag-init siya, expect ko mag-init itong motor. Itong dito sa taas, hindi dito sa baba. No? So, that's really napaisip ako doon. Pero, okay pa naman siya. And I don't think hindi ko naman siya pupwersahin ng ganyan. Kasi kung kailangan ko ng high power, gamitin ko yung DeWalt ko. Sigurado talaga yon. Pero kung gagamitin ko lang naman to sa mga woodworks lang, sa mga kahoy-kahoy, DIY, pang screw, ganyan, or pang drill ng mga maliliit na butas, 3mm, 4mm, ganyan. So, I think that's more than enough for me, no? And it's a good compliment na dito sa aking, sa aking Tansu dito, itong 10mm ko, no? So, yeah, they're good partners na. And ito, at least it's Powerhouse. Yung Powerhouse kasi sa established ng brand. Dati nating dati nating sponsor nga, sabi ko nga sa inyo. So, may warranty siya. Hindi katulad ng Tansu na hindi ko alam kung anong gagawin ko diyan kapag nasira. Disposable na kasi wala naman siyang I think wala naman siyang service center. Pero yung Powerhouse kahit pa paano, meron silang warranty, may service center sila, may parts sila, and established brand na yan like Lotus, no. So kung sakali magka-problema, I could just ring Powerhouse. And na-experience ko rin sa Powerhouse, okay naman silang kausap. At okay naman. So I think kung magka-problema, pwede ko silang konsultahin about this one, okay? So yun guys yung thoughts ko dito. I'm saying right now, it's my honest opinion about this product, no? Right, so yun lang guys. So would I recommend this for you? Oh yeah, okay, sige, pwede ko siyang i-recommend, no? Kung okay lang naman sa inyo, yung sinabi ko nga, yung may problema siya sa pag-init niya, kung hindi naman ganun kasama, no? Pero kung gagamitin niyo lang sa mga light task, no, sa mga DIY works or light drilling sa mga kahoy, no, bakal, or siguro pa konting-konting concrete, and then it's okay. Okay na siya. I would recommend this to you na guys. Pero kung naghanap pa kayo ng mga heavy duty na magandang klase ng ng drill, maybe you should check other brands, yung mga high-end na, no? So kailangan talaga you get what you paid for. Pag talagang mura yung tool nyo, expect nyo na hindi siya ganun kaganda yung kanyang performance. Pero kung kung magbabayad kayo ng medyo malaki-laki like for DeWalt or yung original mo makita, Bosch, ganyan, well, you could expect more, di ba? Yun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope na nag-enjoy kayo ngayon sa ating vlog. I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from Lebanon Workshop. Adios!